Ang hari ng impyerno ay nagpatawag ng isang alagad niya na magaling sa panghikayat na gumawa ng masama ang isang tao na may mabuting puso. Ang pangunahing na target nila ay ang mga taong may malakas na pananampalataya at may mabuting puso. Kaya ginawa ng demonyo ay gawing tao ang alagad niya at ipinadala ito sa ibabaw ng mundo para maghanap ng taong bibiktimahin niya. At nagsimula ng mag-ikot ang alagad ng demonyo para maghanap ng taong may mabuting puso. Sa kanyang paglalakad nakakita siya ng taong bibiktimahin niya. Nang makita niya ang isang polis na naglalakad at nagbigay ng tulong sa isang pulubi ay natuwa ito. Dahil nakita na niya ang taong target niya. Kaya ginawa niya ay sinundan ito at inalam kung ano ang buhay niya at kung saan siya nakatira. Sa paglalakad ng polis ay may isang ale na humihingi ng tulong dahil sa gutom na ito. Agad naman ito binilhan ng pagkain at binigay sa matanda. Nagpasalamat ang matanda at ang sabi, "Ikaw ay mabuting tao, pagpalain ka ng Diyos sa iyong kabutihan." "Maraming salamat," ang sagot ng polis, "Sige po, ako ay uuwi na, naghihintay na po ang aking anak. Mag-iingat po kayo." Kaya nagmamadali na ang polis dahil walang kasama ang kanyang anak. Nang makauwi ito nakita niya ang kanyang anak na nakahiga at nanginginig. Lumapit siya at ang sabi, "Ano ang nangyari sa iyo, anak?" Nang mahawakan niya ang anak ay mataas ang lagnat nito. Agad niya ito binuhat at dadalhin sa hospital. Nang makarating sila sa hospital agad ito inasikaso ng mga nurse at doktor. Nagtanong ang polis, "Kamusta ang aking anak?" Sagot ng doktor ay, "Diyan lang po muna kayo sa labas, antayin po ang paglabas ko at sasabihin ko kung ano ang resulta ng kalagayan ng iyong anak." Ilang minuto ang lumipas ang doktor ay lumabas, agad lumapit ang polis at ang sabi, "Kamusta po, Dok? Ano po ang sakit ng aking anak?" Ang sagot ng doktor, "Ang iyong anak ay nasa maayos naman, kailangan lang niya na admit hanggang sa maging okay na siya." "Okay po," sagot ng polis. Pero nag-aalala ang polis dahil wala na itong pera. Kaya iniisip niya kung saan ito kukuha ng pambayad sa anak. Lumabas ang polis at nagpunta sa simbahan at nagdasal. Pinagdasal niya ang kanyang anak na agad ito lumakas at huwag na magtagal sa hospital dahil wala siyang pera. Matapos siya magdasal agad siya pumunta sa hospital para bantayan ang kanyang anak. Marami ang gumagawa ng mabuti para lang sa nais nila na mangyari o sa nais nito na makuha sa isang tao. Ang alagad ng demonyo ay nag-isip na ito na ang pagkakataon na dapat niya tuksuhin ang isang polis. Ang plano niya ay ibigay kung ano ang kailangan. Kapag tinanggap niya ang una kong tulong o offer sa kanya ay sure na kumagat na siya sa aking bitag. Dahil tapos ng unang tulong na ibinigay ko ay hahanap pa ako ulit ng pagkakataon na mga ilangan ulit siya at agad niya ito tutulungan. Kapag tinanggap niya ulit ang tulong ko wala na ito kawala sa akin. Kahit umabot ito sa pangatlo o pang-apat na tulong okay lang sa akin. Mas maganda kung aabot sa ganon dahil sure na wala na siyang palag. Dahil darating na ang oras na ako naman ang maninangil at wala siyang magagawa kundi gumawa ng paraan para mabayaran ako. Dahil sa pagmadali ko ng pagsingil sure ako nagagawa na siya ng mali o mag-iisip na ng hindi maganda para makakuha agad ng pambayad sa akin. Sigurado sa impyerno ang punta ng kaluluwa ng taong ito. Kung hindi naman ako na mismo ang mag-uutos para sa gagawin niya at sure ako na susundin niya kung ano ang iutos ko sa kanya. Dahil ang kapalit nun ay bayad na ito sa utang niya sa akin. Si Police Chief Juan de la Cruz ay isang mabait at mapagmahal na pulis na laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Isang araw, nakilala niya ang isang bagong kabady na si Agent Lucifer Blackwood, isang misteryosong pulis na may lihim na motibo.
Sa unang pagkakataon na sila ay nag-usap, sinabi ni Blackwood na wala pa siyang kilala sa lugar at wala din siyang kamag-anak. Dahil dito, inalok ni Juan na tumira muna siya sa kanyang bahay, na may isang bakanteng kwarto. Si Blackwood ay nagpasalamat at tinanggap ang alok. Habang sila ay nagkakasama, nakita ni Blackwood na si Juan ay laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Siya ay nag-aalok ng tulong sa mga pulubi, mga bata na nawawala sa kanilang mga magulang, at mga matatanda na nangangailangan ng saklolo. Si Blackwood ay unti-unting nakikita ang kabutihan ni Juan at nagsisimula ng magbago. Ngunit kahit na anong ganda ng pagkatao ni Juan, hindi niya tinatanggap ang mga alok na tulong ni Blackwood. Siya ay may prinsipyo na hindi tumatanggap ng tulong na hindi niya kayang bayaran. Si Blackwood ay sumusunod sa utos ni Juan at nag-aalala sa kanyang kabutihan. Isang araw, ang anak ni Juan ay nagkasakit at na-admit sa ospital. Si Blackwood ay nag-alok ng tulong sa pagbabayad ng hospital bill, ngunit si Juan ay tumanggi. Sa halip, siya mismo ang nagbayad ng bill gamit ang kanyang sariling pera. Matapos ang ilang araw, ang anak ni Juan ay gumaling at nakalabas ng ospital. Si Juan ay laking pasalamat dahil ang binayaran sa hospital ay mababa lang. Si Blackwood ay nakakita ng pasasalamat ni Juan at nagsisimula ng maunawaan ang kahalagahan ng kabutihan. Sa paglipas ng panahon, si Juan at si Blackwood ay naging magkaibigan at magkatuwang sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sila ay patuloy na nagpatrolya sa lungsod, handang tumulong sa mga tao at magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Habang sila ay naglalakad sa mga lansangan, nakakita sila ng isang matandang babae na humihingi ng tulong. Si Juan ay agad na lumapit sa kanya at tinanong kung ano ang kailangan niya. Sinabi ng matandang babae na siya ay gutom at walang makain. Si Blackwood ay agad na nag-alok ng tulong, ngunit si Juan ay tumanggi. Sa halip, sinabi niya kay Blackwood na siya ang mag-abot ng tulong sa matandang babae. Si Blackwood ay sumunod sa utos ni Juan at nag-abot ng pagkain at pera sa matandang babae. Sa bawat araw, si Juan at si Blackwood ay patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan. Sila ay nakakita ng maraming tao na nangangailangan ng saklolo at sila ay laging handang tumulong. Si Blackwood ay unti-unting nakikita ang epekto ng kabutihan ni Juan sa mga tao at nagsisimula ng magbago. Sa huli, si Blackwood ay nakakita ng tunay na kahulugan ng kabutihan at pagmamahal. Siya ay nagbago at naging isang mabuting pulis, kasama si Juan sa pagtulong sa mga tao. Sila ay patuloy na nagpatrolya sa lungsod, handang tumulong sa mga nangangailangan at magbigay ng pag-asa sa mga tao. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging isang inspirasyon sa mga tao sa lungsod. Sila ay nakakita ng dalawang pulis na may puso at may malasakit sa mga nangangailangan. Si Juan at si Blackwood ay patuloy na magkatuwang sa pagtulong sa mga tao, at ang kanilang kabutihan ay magpakailanman. May isang malalim na boses at ito ang demonyo, at ang sabi, "Kamusta na aking alagad? Bakit wala pa ring nababa na masamang kaluluwa? Ang tagal muna sa ibabaw ng lupa. Kapag ikaw ay tumagal at wala ka pang nahikayat na kaluluwa, ikaw ay mananatili sa ibabaw ng lupa. Mananatili ka ng tao at mawawala na ang kapangyarihan mong taglay." Kaya mananatili siyang tao dahil hindi niya nagawa ang misyon na binigay sa kanya. Ang kwento ng dalawang pulis, si Juan at si Blackwood, ay nagtuturo ng ilang mahahalagang aral. Isa, ang kapangyarihan ng kabutihan. Ang kabutihan ni Juan ay nakaimpluwensya kay Blackwood, na orihinal na isang alagad ng demonyo. Ito ay nagpapakita na ang kabutihan ay may kapangyarihan na magbago ang mga tao. Dalawa, ang kahalagahan ng pagkakaibigan. Ang pagkakaibigan ni Juan at Blackwood ay nagbigay ng pag-asa at pagbabago kay Blackwood. Ito ay nagpapakita na ang pagkakaibigan ay may malaking papel sa pagbabago ng mga tao. Tatlo,
Ang pagpili ng landas, si Blackwood ay may dalawang landas na pwedeng piliin, ang landas ng kabutihan o ang landas ng kasamaan. Ang kanyang pagpili ng landas ng kabutihan ay nagdulot ng pagbabago sa kanya. 4. Ang kahalagahan ng pagmamahal at pag-unawa. Ang pagmamahal at pag-unawa ni Juan kay Blackwood ay nagbigay ng pag-asa at pagbabago kay Blackwood. Ito ay nagpapakita na ang pagmamahal at pag-unawa ay may malaking papel sa pagbabago ng mga tao. 5. Ang konsekwensya ng mga pagpili, ang demonyo ay nagbabala kay Blackwood na kung hindi siya makakakuha ng mga kaluluwa, siya ay mananatili sa ibabaw ng lupa at mawawala ang kanyang kapangyarihan. Ito ay nagpapakita na ang mga pagpili natin ay may konsekwensya. Sa pangkalahatan, ang kwento ay nagtuturo na ang kabutihan, pagkakaibigan, pagmamahal, at pag-unawa ay may malaking papel sa pagbabago ng mga tao, at ang mga pagpili natin ay may konsekwensya.